Para po sa devotion natin patungkol sa young generation, dito po pinag-usapan natin na ang ating Panginoong Jesucristo nag-invest siya sa mga young people. Contrary sa pangkaraniwan nating paniniwala na yung mga disciples ni Jesus Christ, laging puro matatanda, laging balbasarado, at kumbaga nasa early 30s, 40s na, no? Now, dito po sa devotion natin ito in-emphasize po natin na nung tinawag ng ating Panginoon Jesucristo yung kanyang mga disciples, sila po ay mga teenagers. Maliban lang kay Peter na shinare ko po sa inyo na siya ay above 20 years old. Based po yan sa pagbabayad nila ng tax ni Jesus Christ. So, basically, majority of the disciples were teenagers. Now, dito po sa devotion natin ito in-emphasize po natin, no? Christ invested in the youth for global mission. Yung talata pong ginamit natin ay Mark chapter 1 verse 16 to 20. Isipin niyo po sila Simon, Peter po ito, Andrew, James son of Zebedee, and John. Sila po ay tumutulong sa kanilang mga gulang, particularly ito si James and John, kasama nila yung parents nila at saka yung mga inuupahang mga empleyado, at sila ay nangingisda. Ganun din naman po si Peter tsaka si Andrew. Now, sa pagkakataon na yun, tinawag sila natin Panginoon Jesucristo. Sabi ni Jesus Christ, kayo mangingisda kayo ng isda, sumunod kayo sa akin, at hindi na isda yung inyong bibingwitin, kundi mga tao. So, tinawag ng ating Panginoon Jesucristo yung mga kabataan. In the mind of Jesus Christ, He's going to use them for global mission, to transform the world, to shake the world, to turn the world upside down. Talagang world changer yung nasa isip ni Jesus Christ. So, He really invested in the youth for global mission. At yung ebanghelyo na ipinangaral nila, yan po ay generational discipleship. Kumbaga, pasa-pasa. Mula sa pinangaral nila isipin niyo po, kung lahat ng alam nila kay Jesus Christ, hindi nila shinare kahit kanino. Sila na lang. Wala pong makakarating sa ating gospel. Okay? So, kaya ikaw ay mananampalataya ni Kristo, lahat tayo nananampalataya sa Panginoon Jesucristo. It is because the gospel didn't stop. From generation to generation, naipasa yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na siya naman nating tinanggap ngayon. Now, the only question is this: hihinto ba sa iyo ang ebanghelyo na tinanggap mo? O yan ay ipapasa mo rin sa kasunod na henerasyon? Ang tanong po natin sa devotion natin na ito ay, ano ang contribution mo sa susunod na henerasyon? Mga kapatid, wala tayong mas hihigit pang kontribusyon sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa mga tao sa paligid natin, mga kaibigan, kamag-anak. Walang mas hihigit pa na ipamana natin sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa matagpuan tayo na nagtatapat. Matagpuan tayo ni Kristo na nagtatapat sa Kanya at pinagpapatuloy ang sinimulan niyang gawain. So, sa application po natin dito, touch one life and change a generation. Pag meron kang na-impluwensya ang isang buhay, tandaan mo, magkakaasawa yan, magkakapamilya, magkakaanak. Pag na-impluwensyahan mo yung pamilya niyan, asahan mo yung mga anak niyan, magkakaroon ka rin ng fingerprints. Magkakaroon ka rin ng, kumbaga, impact sa buhay nila. And ano po ang dulo nito? Ang dulo po nito, yung buong mundo ay mapupuno ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yahweh, alinsunod sa Great Commission ng ating Panginoon Jesucristo nung inutos niya ito sa kanyang mga alagad na humayo kayo at gawin niyong alagad lahat ng mga bansa at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. So mga kapatid, wala nang masihigit pa tayong kontribusyon sa susunod na henerasyon maliban sa ipangaral natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.